Nako po, ito maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida. Ito hong sinabi po ngayon ng isang veteranong political strategist mga kabida. Na ito hong nangyari daw kay Vice President Sara Duterte. Na mayroon pong kinakaharap po na impeachment trial at mayroon pong mga attempt na kakasuhan daw ito ng kriminal mga kabida. Okay? Itong lahat po, ang purpose lang po dito is matanggal ang Vice Presidente. Meron daw high-level conspiracy daw mga kabida, kung bakit nangyayari ito sa Vice Presidente at maging sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil ayaw daw nilang makabalik muli sa posisyon. Okay? Sa Malacanang ang mga Duterte mga kabida. Eto, pakinggan natin to mga kabida. Pahayag po ni Mr. Lito Banayo sa isang panayam po sa kanya mga kabida. Courtesy po ito sa usapang matino. Okay? At via Dare to Us po mga kabida. Sasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial, Sir Lito? Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga pinag-uusapan kanina na nag-umpisa pa doon sa Quadcom, nagkaroon pa ng parang mini trial doon sa Committee on Justice, at pangalawang beses na ito na inattempt ng House of Representatives na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara. Ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmula, ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, pinoint out na ninyo kanina yung pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mo Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoo may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base doon sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan, no? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way, talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila
at siguro pati ibang bansa, no, takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang, no? So posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak. Ayan. So, malinaw po sa sinabi po ni Mr. Lito Banayo na simulat sa pool yung kanyang huntansya 2023 pa raw posibleng meron na pong plinano po ito hong Marcos administration, okay, sa pamumuno daw mga kabida ni President Bongbong Marcos at dati hong House Speaker Martin Romualdez po na tanggalin talaga ito hong si Sara Duterte kasi ayaw ho nilang manumbalik po ang isang Duterte po sa Malacanang po mga kabida. Ewan ko kung bakit po. Ano bang ayaw ho nila sa mga Duterte mga kabida? Yung stick to hong pagpapatupad po ng mga batas mga kabida, na wala ho silang makuha po dahil sa higpit po ng pagpapatupad po ng batas. Okay? Kaya ito lahat na nangyayari po ngayon, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, okay? Yung pagkakakulong po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong lahat po ay planado daw mga kabida. Okay? Para lang po mawala ho sa political scene. Okay? Posibleng mawala ho sa Pilipinas mga kabida, ito hong mga Duterte Okay, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte po na dinala po sa The Hague. Okay, imbes na dito sana lilitisin po ang dating Pangulo kung meron man pong kasalanan po sa mga Pilipino na nararapat po na dito sa Pilipinas mga kabida. Pero choice po ng administrasyon po mga kabida na doon po sa ibang bansa dadalhin ang doon po sa ibang bansa dalhin po ang dating Pangulo para po makawala po makabida sa anong tawag diyan pangingialam, okay, sa affairs po ng gobyerno kasi alam naman po natin na isa ho sa mga stumbling block po mga kabida, kumbaga masakit sa lalamunan, tinik sa lalamunan po mga kabida, ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung naalala po ninyo, meron pong kampanya po ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez na baguhin po ang provision po ng ating saligang batas po mga kabida, sa pamamagitan po ng People's Initiative. Okay? Hindi ho ito nagtagumpay dahil hinarangan po ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangampanya po ito mga kabida against it. Okay? Kaya nalusaw po ito. Hindi po ito naka-take off mga kabida. Because of the former president, yung kanyang kampanya po. Umiikot po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas just to campaign against it, mga kabida. Kaya siguro nakikita ho ng mga nasa kapangyarihan, mga kabida, na talagang tinik ito. Hindi ho pwedeng nandito sa Pilipinas ito, mga kabida. Kaya yun, nakakita po ng oportunidad. Meron pong inilabas na arrest warrant, ito hong International Criminal Court against the former president. At yun, sinunggaban po mga kabida ng Marcos administration yon. Okay? Kahit na po, alam po ng Marcos administration, mga kabida, na walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas dahil umalis na po tayo noong 2019, mga kabida. Diba? Inaresto pa rin at dinala papuntang The Hague, Netherlands, mga kabida, ang dating Pangulo. Alright? Ngayon, since meron pong remnant, ito hong si VP Sara, ito na po ang pinagdidiskitahan po, mga kabida. Kahit ano-ano na lang po ang inakusa, hanggang umabot po mga kabida sa impeachment. Actually, pangalawang beses na po itong impeachment complaint o case na isinampa po mga kabida kasi noong una naunsami po yon, okay, dahil sumabit po sa Korte Suprema po yon mga kabida, kaya hindi ho natuloy. Kaya ngayon inulit muli yung reklamo at dito na po ang ending, nasa impeachment court ngayon mga kabida, si Vice President Sara Duterte.
And yung grand design talaga daw, according to Mr. Dito Banayo, is tanggalin si VP Sara at hindi na po pwedeng manumbalik po sa politika, ano, mga kabida. Okay? Ang conclusion po ni Mr. Dito Banayo, takot na takot po. Okay? Kung sino man po yung nasa likod po dito, ano, mga kabida, na manumbalik po ito kung si VP Sara o manumbalik ang isang Duterte, ano, sa Malacanang. Magiging Pangulo ang isang Duterte sa Malacanang. Actually, kung destined talaga, ano, ng Vice Presidente, ano, mga kabida, na maging Pangulo po ng Pilipinas, kahit anong gawin po, ano, sa kanya, mga kabida, hindi po ito magtatagumpay. Okay? Kung destined talaga itong si VP Sara na maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028, ano? Kahit anong harang po, ano, mga kabida. Kagaya po ni Digong, ano, sino bang may akala po na maging Pangulo yan ng Pilipinas, ano? Nasa isang lugar yan sa Mindanao, ano, mga kabida. Nung una, hindi po kilala. Okay? Bigla kong naging Pangulo. So, destined talaga yon, ano, mga kabida. Ni Digong na maging Pangulo po ng Pilipinas. Ako, naniniwala po talaga ako, ano, na kung may chance po, ano, mga kabida, kung nakaukit na po, ano, sa kapalaran po ni VP Sara na maging Pangulo po ng Pilipinas, mangyayari po yan. Okay? Kahit pa nung mangyari po, ano, mga kabida. Kahit pa nung balak po ng mga detractors po niya, ano, mga kabida, mangyayari po yan. Alright? So, etong lahat hindi na po dapat ipagtataka po, ano, mga kabida, dahil simulat sa pool, alam na po natin yon, ano? Yung mga balak po ng mga detractors po, mga kalaban po ng mga Duterte, ano, mga kabida. Kung maaari lang po, i-wipe out yung mga Duterte, ano, para wala na pong remnants, ano, mga kabida. Diba? So, yun. Kung makakasurvive man po, ito, may mga maganda ding mga anong tawag dyan, mga kabida, pangitain ba yon, tawag doon, ano? Okay? Kung makakasurvive lang po ito kung si Sara Duterte dito sa lahat ng mga pag-uusig sa kanya, mga kabida. Okay? Hindi na po ito mapipigilan po, ano, mga kabida. Okay? Pupunta na po ito sa Malacanang. Siguradong sigurado po ako kung makakasurvive po siya dito, ano? Like impeachment trial, ano, mga kabida. Kasi alam ko na hindi lang po itong impeachment trial po ang haharapin po ng Vice Presidente, ano, mga kabida. Okay? Ngayon pa lang, meron na pong ikinakasang kasong kriminal, ano, mga kabida. Alright? Kasi baka siguro ito yung plan B. Kung sakali man po, failure itong impeachment case, ano, against the Vice President, meron pong plan B. Kahit anong kaso po, ano, kasong kriminal sa mga korte, ano, itong si Vice President Sara Duterte. Pero ako, mas kampante po ako dito sa anong tawag dito? Impeachment trial po, ano? O impeachment case against the Vice President kaysa dito sa criminal cases po niya, mga kabida. Kasi alam naman po natin, ano, kung pag-aaralan po natin yung saligang batas, mga kabida, habang sitting Vice President po itong si Sara Duterte, ay hindi po uusad po ang mga kasong kriminal laban po sa kanya, no, mga kabida. Pwedeng isampa, pwedeng mag-imbestiga, ano, mga kabida. Pero as to mag-render po ng desisyon ang korte, kailangan mo nang antayin po yung magiging desisyon po ng impeachment, okay, against the Vice President since siya po ay impeachable official, ano, mga kabida. Yun yung pagkakaintindi ko po. Okay? Sa batas, ano, mga kabida, ano po. Okay? Marami hong mga abogado po nagsasabi na dapat unahin muna ang impeachment trial. Okay? Unahin mo nang matanggal itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial, ano, mga kabida, bago po itong kasong kriminal na isinampa o isasampa po, ano, against the Vice President. Wala naman pong pwedeng pumigil po, ano, kung meron pong magsampa ng kasong kriminal against the Vice President while
siya po ay vice presidente pa po, ano, mga kabida, kasi hindi po siya katulad po ng presidente mo ng Pilipinas na hindi po pwedeng sampahan po ng kaso, ano. Pwede ho siyang sampahan ng kaso po, ano, mga kabida, kasi hindi po immune ang vice presidente. Subalit, pagdating ho sa pag-render ho ng desisyon ng korte, sa aking pagkakaintindi sa batas, ano, mga kabida, kailangan mo nang unahin po yung desisyon po ng impeachment sa kanya, mga kabida. Unahin muna na matanggal po siya sa pwesto bago po ang desisyon po, ano, sa kanyang kasong kriminal, mga kabida, ano po. Kasi ang tanging magtanggal lang po sa kanya, mga kabida, bilang vice presidente po ng Pilipinas, since siya po ay isang impeachable official, ay yung impeachment court lang po, ano, mga kabida, ano po. Hindi po ang mga ordinary courts. Okay? Yung kasong kriminal na isinampa laban po sa kanya, mga kabida, hindi po ito daan para tanggalin po ang vice presidente, kundi ang impeachment court lang po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Dito ho sa sinabi po ni Mr. Dito Banayo, ano, na simulat sa poll, okay, hanggang ngayon, ano, mga kabida, mayroon na pong high-level conspiracy po, ano, mga kabida. Kaya, kumantong po dito si Sara Duterte, humarap po sa impeachment trial, at ang purpose daw dito, mga kabida, is tanggalin po ang vice presidente, mga kabida, para hindi na po manumbalik po, ano, o hindi na po makaakyat po ng Malacanang, mga kabida. For your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.